Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang rebuttal ng ating affirmative. Dako tayo sa pagtatanong, Bro Mario. Proceed, bro. Okay, sabi mo kaganina, pag nakakita ka ng babae, kung hindi ka ba naman lalaki, hindi mo titignan. Ibig sabihin, titignan mo talaga kasi lalaki ka eh. Tanong ko sa'yo, sabi mo yan eh, natural lang yan, sabi mo pa. Tanong ko sa'yo, pag nakita mo ba yung babae, aksidente mong nakita yung laman loob niya, tama ba yung narinig namin na tinititigan mo pa? Kasi lalaki ka, natural lang yan. Tama ba ito o mali? Palda bro ang sinabi ko, palda, hindi yung lamang loob, palda. Ulitin mo yung tanong. Yan. Palda. Sige. Yan yan. O sige, iba ako ng tanong kasi bala ng audience dyan. Ito, sabi ng Diablo kay Eva, sabi ng Diablo, kay Eva, sinabi mo to eh, sabi ng Diablo kay Eva, tunay na hindi kayo mamamatay. Yan, sabi yan ng Diablo kay Eva. Tanong ko sa'yo, tama ba yung sinabi ng Diablo na once saved, always saved kay Eva? Tama ba ito o mali? May sinabi ba ang Diablo na one save, always save? Okay, ito na lang tanong ko. Tama ba yung Diablo na sinabi niya hindi kayo mamamatay? Pag kinain mo yan, tama ba yung Diablo doon o mali yung Diablo? Mali yung Diablo. Kasi yung pinaniniwalaan mo, mali. Ibig sabihin, hindi pala totoo yung sinabi ng Diablo kay Eva na hindi kayo mamamatay pag kinain mo yan. Hindi pala totoo yun. Tama ba ito o mali? Mamamatay nga. Ayan, ibig sabihin mali yung Diablo. Hindi totoo yung hindi sila mamamatay. Okay, next question. Yan. Ito, tanong ko sa'yo. Sabi mo kaganina, pag sinasadya na hanggang manhid na ka na, wala ka ng pagsisisi, hanggang manhid ka na, sinasadya mo na yung kasalanan, yun marahil. Sabi mong ganun eh. Ano yung marahil? Mawawala ang kaligtasan doon pag manhid ka na ba talaga, sinasadya mo na lahat ng mga kasalanan, wala ka ng pagsisisi, mawawala. Yan, okay. Ibig sabihin, ginigiba mo na tindig mo ngayon. Kasi one save, always save ka eh, patutunayan mo eh. Tapos sasabihin mo, nawawala. Okay, paliwanag. Wait lang, bro, Mario. Paliwanag, bro Jason. Ibig ba daw sabihin, mawawala? Oh, mawawala doon sa hindi tunay na ligtas. Pero sa tunay na ligtas, hindi yan mangyayari yan kasi tutulungan sila ng Panginoon. Maano ka sa salaysay ko, bro? Maingat ka dapat sa salaysay ko. Huwag mong lito-lituin yung mga nakikinig. Alam na yung nakikinig dyan. Hindi ko na Okay, next question. Sige na, aalis na ako doon. Ay, kasi naguguluhan ka eh. Ito, tanong ko sa'yo. Pag sinabi bang nahiwalay sa buhay ng Diyos, ito bang tinutukoy dito, nasa Diyos ba to o hindi? Categorical sagot. Yung nahiwalay, nasa Diyos yan. Pero hindi yan tunay na ligtas. Ibig sabihin, merong mga taong nasa Diyos, pero hindi tunay na ligtas. Meron ka bang sitas na mababasa na meron taong nasa Diyos, pero hindi siya tunay na ligtas? Anong sitas? Bro, hindi ko yung mga anghel sa langit, bro, na sumama. Objection, moderator. Mga nasa Diyos yan. Objection ako. Objection, negative. Hanapin ko muna. Tapos si Judas. Si Judas nasa Diyos yan. Binigyan si Judas ng pagkakataon maligtas yan ng Panginoon. Okay, next question. Hanapin muna daw niya. Okay, sabi mo, si Judas, binigyan ng Diyos na maligtas. Sabi mo yan eh. O ibig sabihin, inaamin mo ngayon na si Judas ligtas, tas nawala kaligtasan niya. Kasi sabi mo kaganina, hindi ligtas si Judas eh. Inaamin mo na ngayon. Hindi tunay na ligtas si Judas. Sabi mo kaganina, binigyan si Judas ng kaligtasan. Sabi mo eh. Yung nga. Binigyan siya ng pagkakataon maligtas. Ibig sabihin, maligtas. Okay. Pero hindi siya na kapag tamo ng lubos na kaligtasan, kaya hindi siya naligtas. Bakit? Buhay pa siya, humiwalay siya sa pananampalataya. Kasi kung si Judas lang. Ibig sabihin, pag ang tao humiwalay sa pananampalataya, kahit na kay Kristo siya, mawawala ang kaligtasan niya. Tama ba ito o mali? Kasi sabi mo eh, gaya kay Judas. Mali yung tanong mo. Mali yung tanong mo. Objection, moderator. Objection.
Objection. Objection ako, moderator. Objection. Proceed, Sige, bro. objection. Unang-una, bro, wala kang karapatang sabihing mali ang mga tanong ko. Kasi lahat ng tanong ko, kinukuha ko sa mga sinasabi mo eh. Kaya nga Okay, nalilito-lito ka na eh. Okay, so ang objection dito yung pagbanggit ni Bro Hindi, Jason na mali. Ikaw Bro na Jason, rin- meron kang counter objection doon or proceed na ako? Kasi bro, yung tanong niya, sabi niya, kapag nawala ang pananampalataya, kahit na kay Kristo na, wala na ngang pananampalataya. Ibig sabihin, wala na yan kay Kristo. Ano ka ba? Okay. So ganito mga kapatid Ikaw ha. nalilito sa tanong mo. Okay, ganito ha. So pag sinabi naman ni Jason kung anong sinabi niya, either mali or tama, tinatanggap pa din yan sa moderator. Kasi depende naman yan sa nakikinig kung talagang mali yung tanong ni Brother Mario. Pero Bro Mario, paulit ng tanong bro, tapos tingnan natin. Okay, next question na ako. Sabi sa James 5:20, ay alamin nito na ang sino mang taong nagpapabalik loob sa isang taong makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng kaluluwa sa kamatayan. Sabi ng James 5:20, kailangan pabalikin loob mo ang tao para maligtas mo kaluluwa niya sa kamatayan. Tama ba yung James 5:20 na kailangan pabaliking loob para maligtas ulit siya? Tama ba ito o mali? Tama ba daw? Tama yan. Tama yan. Tama yan. Ang unawa mo lang mali. Tama yan. Ang unawa mo ang mali. Okay. Next question. Ito, next Last question. 40 minutes. Ito mga 40 kapatid, seconds. pakinggan nyo to sa mga nanonood ha. Ang tanong ko sa kanya, tama ba yung Gen 520 na kailangan pabalikin loob siya para maligtas siya ulit? Yan ang sabi ko eh. Tama ba ito o mali? Sagot niya, tama. Ibig sabihin, nawawala talaga kaligtasan, inaamin mo talaga. Kasi sa tanong ko, sabi mo, tama eh. Hindi bro. Nagtama sa ka eh. Diyos, bro, hindi yan. Yung pagbabalik loob yan sa igaling yan sa kadiliman, ibabalik yan sa kaliwanagan. Eh, Hindi, Ang tanong ko sa'yo, ganito. basahin mo yung James yan, bro. Wait lang, Ito, wait lang. sabi mo kasi tama eh. Okay, time na. 7 minutes time. Hanggang kasi talata yan. Time na. Talata yan, tama yan. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second cross ng ating negative. So dako tayo sa ating affirmative rebuttal, Brother Mario ng MCGI. Your time start now. Yan, nagulo-gulo na ako doon kasi nalito ako sa mga sagot niya. Oo siya, tapos hindi. Ang tanong ko sa kanya sa Gen 5 ng 20, sabi ko, tama ba itong sinabi sa Gen 5:20 na kailangan pabalikin loob siya? Kasi para yung kaligtasan niya, kasi nga nawawala ang kaligtasan, kailangan pabalikin loob siya ulit. Tama ba ito o mali? Yun ang tanong ko eh. Sabi niya, tama. Ibig sabihin, inaamin niya talaga na ang kaligtasan mawawala. Kagaya kaganina sa mga tanong ko, ang dami niyang inamin eh, na ang kaligtasan talaga nawawala eh. Yan mga kapatid, no? I-reverse niyo itong mga video na to nung tinatanong ko siya, mga kapatid. Ang dami niyang inamin, mga kapatid. Eto kapatid, no? Tinanong niya ako kaganina, sabi niya, yung pastor ba ng Baptist, ligtas ba yon o hindi? Sinagot ko siya, sabi ko, hindi ligtas yon. Sabi niya, hindi ka naman Diyos, bakit mo hinahatulan yung mga pastor ng Baptist na hindi ligtas, yung mga namolestya ng bata, hindi ka naman Diyos. Sagot ko sa kanya, sa mga loob ng iglesia, pwede nating hatulan. Datapot sa mga nasa labas, Diyos ang hahatol. Sabi ko sa kanya, pag mabasa ko na pwede tayong humatol sa mga nasa loob ng iglesia, tatanggapin mo ba? Buti na lang nag-time si Rasa. Ito, basa tayo, no? Sabi dito sa unang Korinto ng 6 ng 12, ng 5 ng 12, unang Korinto 5:12, sabi diyan, sapagkat sa akin ang umahatol sa nasa labas. Hindi baga kayo ang nagsisihatol sa nasa loob? Yan. Yan palang mga pastor ng Baptist na namomolestya ng bata, pwede nating hatulan yan, sabihin na hindi yan mga ligtas. Yan ba, sasabihin mong ligtas yung mga yan? Minomolestya na bata. Yung isang ang nakalabang kong osas, kahit asawahin nanay, pati ate, okay lang daw eh. Kung sakaling pulis daw siya, sasadyain niya raw pumatay. Yan ba, sasabihin mo, mga ligtas yan? Siguro sa paniniwala niyong mga Baptist, dahil nga once saved, always saved kayo, sa inyo ligtas. Pero sa amin, pwede namin hatulan yan. Datapot sa mga nasa loob ng iglesia, kayo ang humahatol, sabi ni Apostol Pablo. Sasabihin namin, hindi ligtas yan. Bakit mo sasabihin ligtas yung mga yan? Sabi ng Galatians 5 ng 19, hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos yung mga malilibog. Biruin mo, bata, mamolestahin mo.
sa inyo palang paniniwala, ligtas pa rin pala yun. Grabe ka demonyo nyo. Tapos tatanungin mo ako kaganina, paano ko napatunayan na ikaw ba nagsabi na tinotolerate mo yung mga ganon? Na ligtas pa rin sila. Yan nga sa paksa mo eh. Di ba nga patutunayan mo nga, once saved, always saved. Kaya kahit mangmolestya ng bata, ligtas pa rin kasi nga may free will. Ikaw na rin may sabi ka ganina eh. Sabi mo kaganina, naririnig ka ng maraming tao. Sabi mo, dahil nga may free will tayo, makakagawa pa rin tayo ng kasalanan. Tanong nga, kung nagagawa ng mangmolestya ng bata, once saved, always saved pa rin ba yan, kapatid? O babasa tayo. Dito sa aklat ni Jude ng 1:4, ganito ang sabi. Sapagkat may ilang taong nagsipasok ng lihim, yaong mga itinalaga ng una pa, sa kahutulang ito, mga di banal, na pinalitan ng kalibugan ang biyaya ng ating Diyos, na itinatatwa ang ating iisang guro at Panginoong Hesukristo. Sabi ng Biblia, merong pumasok na mga lihim, pinalitan ng kalibugan ang biyaya ng Diyos. O hindi baga kayo yon? Kasi nga kahit nga mang rape pumatay, molestyain ang bata, sa inyo ligtas pa rin eh. Sa Biblia, sinasabi ng Biblia, pwedeng atulan ang mga nangasa loob at yung mga malilibog, kagaya ng mga pastor ng Baptist, na sa inyo ligtas pa rin, pwede mong atulang sabihin hindi na yan ligtas. Kasi Biblia may sabi hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos ang mga mapakiapid, malilibog, mamamatay tao. Sa inyo, once saved, always saved, ligtas pa rin. Kontrang-kontra kayo sa Biblia. Kaya pala nung tinatanong kita kaganina, litong-lito ka na, kapatid. Masama nga yung ginagawa nyo. Alam nyo kung bakit? Nakakahawa yan eh. Yan yung katuruan nyo na ligtas pa rin, once saved, always saved. Kahit mang rape, pumatay, asawahin nanay, ligtas pa rin. Yan, nakakahawa yan. Pwedeng mahawa ibang mga miyembro niyan. Ito, babasa ko, no? Mark 7 ng 22-23, ganito ang sabi. Ang mga kasakiman, ang mga kasamaan, ang mga pagdaraya, ang kalibugan, ang matang masama, ang kapusungan, ang kapalaluan, ang kamangmangan, ang lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob nagsisipaggaling at nakakahawa sa mga tao. Yan. Kung ituturo nyo yung mga osas na yan, once saved, always saved, pwede yan makahawa sa tao, isipin ng tao. Ligtas pa rin naman kami kahit mangmolestya ng bata Di naman nawawala kaligtasan Ang mangyayari niyan mga kapatid, pag ganyan iaaral natin sa Pilipinas, OSAS, maraming mga mananampalataya hindi na matatakot gumawa ng kasamaan. Bakit? Isipin nila, turo ng mga pastor ng Baptist, ligtas pa rin, once saved, always saved. Kaya lalabas niyan, pastor ka ng demonyo. Tagapagtanggol ka ng kasamaan. Tingnan mo, wala silang takot gumawa ng kasamaan, dahil sa mga ginagawa nyo. Tapos haharapin mo ako ng ganyan? Aba, pagdudahan mo sarili mo, sabi ng 2 Korinto ng 13:5, siyasatin nga ninyo ang inyong sarili sa pananampalataya. Subukin nga ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili na sa Jesucristo'y nasa inyo, maliban na nga kung kayo'y mga itinakwil na. Alam mo, hindi kita hahatulan pero ako naniniwala, tinatakwil ka. Bakit? Tagapagtanggol ka ng kasamaan Pero yung may pagtatanggol mo, ligtas pa rin kahit na yung mga mamolestya ng bata. Ipagtatanggol mo yung once saved, always saved. Datapot sa mga nasa loob, sabi ni Apostol Pablo, kayo ang hahatol. Datapot sa mga nasa labas, Diyos ang hahatol. Pwede namin kayong paghahatulan tagapagtanggol kayo ng kasamaan Nakakahiya ka ngayon sa video na ito, maraming makakapanood. Alam mo kapatid eto pa tignan mo to babasa ako Titus 1:13-14. Yan. Ang patotoong ito ay tunay. Dahil dito'y sawayin mong may kabagsikan sila upang mangagpagaling sa pananampalataya, na huwag makinig sa mga kata ng mga Hudyo at sa mga utos ng mga tao na nagsisisinsay ng katotohanan. Yan, sabi ng Biblia, sawayin nyo silang may kabagsikan. Yan, upang magsipaggaling sila sa pananampalataya. Bakit? Sinisinsay nila ang katotohanan at nakikinig sa mga utos ng tao. Bakit ko nasabing mga utos ng tao, doktrina nyo? Wala naman tinuro si Kristong once saved, always saved Wala ka naman mababasa niyan, kapatid. Kaya yan sinasabi mo, utos yan ng tao. Saan mo mababasa yung once saved, always saved? Nagturo ang mga apostol, pati si Kristo.
Ha? Wala kang mababasa niyan eh. Kaya yan, utos ng tao. Kaya kayo, mga aral kayo ng demonyo. Galing sa tao, doktrina nyo, sa mga Baptist. Mga nagbumaling lang kayo sa hulihan ni Satanas. Unang Timoteo 5:15. Ano sabi ng Biblia? Pag nagtuturo ka ng hindi galing sa Diyos, wala naman sinabi si Kristong once save, always save eh. Na minsang naligtas, magpakailanman ligtas. Wala ka naman mababasa niyan verbatim eh. Kaya aral kayo ng demonyo. Ito sabi ni Kristo, no? Ito sabi ng Diyos, aklat ni Jeremiah, ng 29 ng 9. Sa mga taong nagtuturo ng wala sa Biblia, ito sabi, sapagkat nagpapahayag sila ng panlilinlang sa inyo sa aking pangalan. Hindi ko sila ipinadala. Ito ang pahayag ni Yahweh. Yan, sabi ng Biblia, pag nagtuturo ka pala ng walang nakasulat sa Biblia, nagpapahayag yan ng panlilinlang. Hindi ko yan mga sinugo. Ito ang pahayag ni Yahweh. Yan. Ngayon, tatanungin kita, ilabas mo sitas. Saan mababasa na minsan naligtas, magpakailanman ligtas? Saan galing yung salitang iyan sa Biblia na verbatim, na nakalagay sa isang verse? Wala ka naman mababasa niyan eh. Kaya sabi ng Jeremias ng 29:29, hindi ko yan mga sinugo na nagsasalita ng mga kamangmangan, sinisinsay ang katotohanan. Yan nakasulat oh. Kayo yan, kaya mga aral kayo ng demonyo. Sabi ni Kristo sa Mark 7:6-7, ang pag-ibig sa akin ng bayang ito'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Ang ginagawang pagpuri pagsamba nila sa akin ay walang kabuluhan, mas itinuturing pa nilang dakila ang utos ng tao kesa utos ng may kapal. Tignan mo, kayo yan eh. Tinuturing yung dakila utos ng tao. Kayo no ba galing yan? Kay John Wycliffe? Yan ba yan? Yung Osas? Yan ang mga pasimula niyan eh, yung mga pinuno ng Baptist ng mga tao eh. Yan, tinuturing yung dakila ang utos ng tao kesa sa utos ng may kapal. Tanong, may utos ba may kapal niyan? Na once save, always save. Minsan naligtas, magpakailanman ligtas. Sinabi ba yan ng apostol? Wala kang mababasa niyan. Kaya kayo ang nagsisinsay ng katotohanan. Kayo ang mga demonyo sa lupa. Yan, huwag kang magagalit no kapatid no. Sabi ng Biblia yan eh. Pwede namin kayong hatulan eh. Sa mga nasa loob ng iglesia eh. Maiintindihan namin yung mga nasa labas. Kung di sila nakapakinig ng aral. Pero kayo, nakapakinig na kayo ng aral, kinakapalan nyo mukha nyo sa harap ng mga tao. Kasi nga, tinuturo nyo, ligtas pa rin. Kaya ang daming tao ngayon, walang takot gumawa ng kasalanan eh. Kasi nga, tinuruan nyo na ligtas pa rin magpakailanman. Okay, so mga kapatid, dapo tayo sa ating pagtatanong.